Magandang araw sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa week 2 na ng ating pag-aaral sa Filipino 7. Week 2 ng ikalawang markahan. Talakayin natin ngayon ang ating paksang aralin para sa linggong ito. Ang ating tatalakayin ay may kinalaman sa mga antas ng wika. So dahil ang paksa natin ay mga antas ng wika, nakapokus tayo ngayon sa araling pangwika. Para sa ating pinakamahalagang kasanayan para sa linggong ito ay halaw doon sa ating Filipino 7 Curriculum Guide. Ang ating pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto, ang Most Essential Learning Competency number 16 ay nasusuri ang antas ng wika batay sa formalidad na ginamit sa pagsulat ng awiting bayan, balbal, kolokyal, lalawiganin, at formal. Ano ang layunin ng aralin natin sa araw na ito? Sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakikilala ang iba't ibang antas ng wika. Ikalawa, nakasusulat ng isang awiting bayang gamit ang wika ng makabagong kabataan. At dito papasok ngayon ang paggamit ng antas ng wika sa gagawing pagsulat ng isang awiting bayan. At ang huli, nababatid ang kahalagahan ng antas ng wika upang maayos na maibahagi ang sarili sa pakikipagtalastasan. Kailangan na maging malinaw sa atin sa katapusan ng pagtalakay na ito kung bakit mahalagang pag-aralan at malaman ang iba't ibang antas ng wika. Ngayon pansinin natin ang nilalaman ng ating aralin. Kung matatandaan nyo mga bata, tinalakay natin nung nakaraang linggo, nakapokus tayo sa pagsasagot ng module sa panitikan. Tinalakay doon yung awiting bayan at bulong. At nakapokus tayo doon sa tradisyon sa Kabisayaan na masasalamin sa mga bulong at awiting bayang Bisaya. Pero ngayong linggong ito, ang focus natin ay wika. May kinalaman sa antas ng wika. At pagsasanibin natin ang dalawang araling ito sa huling learning task na gagawin ninyo sa inyong module. Ngayon, ang ating tatalakaying paksang aralin ay mula sa ating Filipino 7 module, ikalawang markahan, Pivot for a Learner's Material. Makikita nyo ito sa pahina 9 hanggang 10 at pahina 12 hanggang 13 ng ating module. Talakayin natin ang aralin, antas ng wika. Siguro mag-iisip kayo, bakit meron tayong iba't ibang antas ng wika na ginagamit sa wikang Filipino? Pansinin natin na meron mga salita tayo sa wika natin na angkop gamitin sa isang tiyak na sitwasyon o layunin. Meron din namang mga salita na hindi natin ginagamit kung hindi ito nababagay sa isang kalagayan o sitwasyon. Kaya upang magamit natin ang mga salitang ito sa epektibong paraan, dapat itong magamit batay sa antas nito. At sa wikang Filipino, natatalakayin natin ngayon, meron tayong pag-uusapan na 5 antas ng wika. Ang una ay balbal, ikalawa ay kolokyal, ikatlo ay lalawiganin o yung dialektal, ikaapat ay teknikal, at ang panglima ay pampanitikan. Pag-usapan natin ang pagkakaiba ng bawat isa sa mga antas ng wikang ito. Ang una ay ang balbal. Ano ba yung tinatawag nating balbal? Ito ay wikang karaniwang ginagamit sa lansangan. At sinasabi rin na ang wikang balbal ang pinakamababa sa antas ng wika. Sa madaling salita, ito yung pinakakaraniwang ginagamit natin, pinaka-common na ginagamit natin, lalo na ng ating mga kabataan. At meron tayong mga halimbawa ng mga salitang balbal na lagi nating naririnig. Lagi nating narinig sa kalsada, sa kalye, at sa araw-araw na pakikipag-usap natin. Ang mga halimbawa nito ay lespo, binaliktad na salita para sa pulis, boga, na kung saan ginagamit para tukuyin ng baril, bagets, ibig sabihin niya na ay kabataan,
Lodi, binaliktad na salita para sa idol. Yung yosi naman, lagi ninyong narinig yan, ibig sabihin niya ay sigarilyo. Ang sikyo ay pinaikling anyo ng salitang Ingles na security guard. Kaya kapag narinig yung salitang sikyo, hindi lang ito tumutukoy dun sa isang kilalang laro na ginagawa ng mga bata nung kayo ay elementary pa. Karaniwang tumutukoy din ito sa isang security guard, yung salitang sikyo. Kumusta naman yung ermat at erpat? Ang mga salitang ito ay binaliktad na salita para sa ermat, mother, at ang erpat naman ay father. Tumutukoy yung ermat sa nanay o ina, ang erpat naman ay sa ama. Kumusta naman yung puga? Pag narinig nyo yung salitang puga sa salitang balbal, ang kahulugan niyan ay takas bilanggo. Ang toma naman ay ginagamit upang ipakita yung kasing kahulugan ng salitang inuming di alcohol o alak. Madalas yung ginagamit ng mga kabataan ngayon yung salitang charot, ibig sabihin ay biro lang o joke lang. Yung ganar naman, ito ay narinig nyo una kay Vice Ganda, na ibig sabihin niya ay ganoon. Utol, salitang pabalbal para sa kapatid. Samantala, yung petmalo naman ay binaligtad na salitang malupit. Yung lonta ay binaligtad na pantig na talon na nagmula sa salitang ugat na pantalon. Kaya kapag narinig niyo yung kanta ng Sandwich na sugod, binanggit doon yung salitang lonta. Ibig sabihin ng lonta, pantalon. Narinig niyo rin yung salitang syota o jowa. Ito ay pabalbal na salita para sa girlfriend o boyfriend. O yung pinaka medyo malalim-lalim na salita, kasintahan o nobya. At samantala, nariyan din yung halimbawa ng salitang Becky. Nakaraniwan na naririnig nyo ngayon na ibig sabihin niya ay homosexual, yung mga bakla o mga bading. At yung salitang gurangers, na ang ibig sabihin niyan, mga matatanda. Ilan lamang yan sa mga halimbawa ng tinatawag nating salitang balbal. Ang ikalawa naman ay ang kolokyal. Alamin natin kung anong ibig sabihin ng kolokyal. Ito ang antas ng wika na ginagamit sa karaniwang usapan at ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. So, ibig sabihin, yung kolokyal ay madalas din nating gamitin ito. Nagkataon na yung tinalakay natin kaninang balbal, ito yung pinakamababang antas ng salita. Kumbaga, sa sa baitang ng hagdan, medyo mataas ng isang hakbang ang kolokyal kung ikukumpara natin sa tinatawag nating balbal. Ano pa yung madalas sa makikita natin sa balbal? Karaniwang may palit koda o yung tinatawag nating code switching o halong koda o yung tinatawag nating mix switching na ibig sabihin pinaghahalo sa pagsasalita o pagsusulat ang Filipino at Ingles. Sa madaling salita, kapag sinabing kolokyal, pasok rin dito yung paggamit natin ng Taglish. Yung salitang Tagalog at salitang Ingles, pinagsasama natin sa isang pangungusap. Ngayon, magbigay tayo ng halimbawa ng kolokyal na ginamitan natin ng Taglish. Patignan natin, ano? Sa unang halimbawa, habang naghihintay, naisipan ko munang magbasa sa Wattpad. Katulad ng alam nyo na, yung Wattpad, isang app na may mga nobela sa Android phone. O kaya isang website na naroon yung mga nobela, ano? Binibilang ito sa isang salita sa wikang Ingles, ano? At katulad ng makikita nyo sa pangungusap na ito, pinaghalo o pinagsama sa isang pangungusap yung salitang Tagalog, mga salitang Tagalog, at ang salitang Ingles na Wattpad. Letter B. Maaga pa ay nasa lobby na ako ng sinihan. Pansinin nyo, ginamit dito yung Ingles na lobby. At yung mga na unang bahagi ng pangungusap, katulad niyan, at ito pa, ay Tagalog. Kaya may bibilang din natin to sa Taglish. At yung letter C, attend ka ba sa birthday ni Lina? Ginamit dito yung salitang Ingles sa birthday, kasama yung iba pang mga salita sa wikang Tagalog.
At marami pa tayong halimbawa ng mga pangungusap na ginamitan ng Taglish. Kung makakapakinig kayo ng mga dialogo o mapapanood nyo sa video yung paraan ng pagsasalita ni Chris Aquino, yung paraan niya ng paggamit ng Taglish, yung mga salitang ginagamit niya ron, ay mga halimbawa ng tinatawag nating mga salitang kolokyal. Bukod pa riyan, sa nabanggit natin na isa sa katangian ng kolokyal ay yung paggamit ng Taglish, bahagi pa rin ng kolokyal ang pagsasama ng wikang Tagalog at Espanyol. So kanina Taglish naman, ano? Ngayon naman, dalawang wika naman yung isa pang mayroon pang dalawang set, may pangalawang set ng wika, Tagalog at Espanyol. Ang halimbawa niyan ay ito. Babalik ako sa eskwelahan upang kunin ang mga output ng mga mag-aaral. Pansinin natin, ginamit natin dito yung salitang eskwelahan na nag-ugat sa wikang Kastila o Espanyol. Kaya itong bahaging ito ng pangungusap, itong halimbawa natin ng pangungusap, may halimbawa natin yan sa isang halimbawa yan ang tinatawag nating kolokyal na mga pahayag o kolokyal na salita. Bukod pa riyan sa nabanggit natin na pagsasama ng wikang Tagalog at Ingles o yung Taglish, pagsasama ng wikang Tagalog at Espanyol bilang halimbawa ng kolokyal, meron pa tayong isa pang pagkakakilanlan ng mga salitang kolokyal. Madalas na ginagamitan ito ng pagpapaikli o pagkakaltas sa titik sa salita. Pag sinabing pagkakaltas, meron tayong tinatanggal na isang titik sa isang salita. Bakit ginagawa yon? Para mapaikli ang salita o kaya'y mapagsama ang dalawang salita. Isang katangian din yun ng kolokyal. Yung mga salita, pinapaikli o binabawasan natin ng isang letter. Kung dalawang salita yan, pagsasamahin yan. Magbigay tayo ng halimbawa ng mga salitang kolokyal na ginamitan ng gayong pamamaraan. Tingnan natin ang halimbawa natin. Pansinin natin, ginagamit din natin sa pakikipag-usap yung salitang paano. Pero kolokyal yan. Nagmula yan sa salitang paano dahil tinanggal natin yung isang A sa salitang yan. Yung pare, pwede rin maging kolokyal yan kung gagawin natin itong pre. Tatanggalin natin yung letter A. Samantala, kolokyal din yung salitang kailan. Dahil ito ay mula sa salitang kailan. Kaya ang pinaka-original yan, yung salitang kailan, sa halip na yung kailan. Kasi yung kailan, kolokyal na anyo ng salitang kailan. Ganon din ang kaso sa salitang meron. Kolokyal din ito. Ang pinagmulan niyan ay ang salitang mayroon. Kung papansinin nyo, mas higit na maikli ang pagbigkas ng salitang meron kaysa sa salitang mayroon. Na kung papantigin natin, mayroon, halos 3 syllable. Pero yung salitang meron, 2 syllable lang at mas maikli kaysa doon sa original na salitang mayroon. Yung sumunod naman ay ang salitang nasan, na inalis natin yung isang A, kaya ito ay masasabi natin ang pinaka-original yan ay ang salitang nasaan. Samantala, para sa kaalaman ninyong lahat, yung salitang ewan, meron din yung pinagmula na salita. Kasi kolokyal na anyo ang salitang ewan ng pinagmula nitong I1. Kung papansinin natin, mas suwabe o mas mabilis bigkasin ang salitang ewan kaysa doon sa pinaka-original na salitang I1. At yung huli, na halimbawa natin, yung salitang pista ay kolokyal din na anyo ng salita. O isa rin itong salita na nasa anyong kolokyal para sa salitang piyesta. Na kung papansinin natin, pag binigkas natin yung salitang piyesta, higit na mas mahaba ito kaysa dun sa salitang pista. Kaya kapag nakakita tayo ng mga salitang katulad niyan, may binawasang isang letra, pinaikli, pinagsama yung dalawang salita, kabilang yan sa tinatawag nating kolokyal. So ibuod natin, ano? Para masabi nating kolokyal ang isang salita, una, gumagamit ito ng Taglish. Pangalawa, gumagamit ito ng pinagsamang salitang Filipino o Tagalog at wikang Espanyol. At yung pangatlo, kapag yung mga salita ay kinakaltasan natin ng isang letter o pinapaikli natin. Ang tawag din natin doon ay kolokyal.
Ngayon dumako tayo dun sa pangatlong antas ng wika. Yung pangatlo ay yung tinatawag nating lalawiganin o dialektal. Ano ang pagkakakilanlan ng lalawiganin o dialektal? Una, ito ay wikang ginagamit sa isang rehiyon o isang lalawigan o probinsya. Ibig sabihin, kapag sinabi nating lalawiganin o dialektal, sa isang particular na probinsya lang o bayan ito ginagamit. At kapag pumunta ka sa ibang lugar, maaaring yung salitang binigkas mo na ginagamit lang sa iyong probinsya, hindi ito pamilyar o hindi ito alam. May mga pagkakataon din o sitwasyon na yung mga salita sa isang particular na lalawigan o probinsya ay hinihiram o ginagamit. Pero nagkakaroon na ito ng ibang kahulugan. Depende sa paraan ng paggamit ng mga humiram ng mga salitang iyon. Ngayon, magbigay tayo ng mga halimbawa. Kunin natin halimbawa ang mga salita sa Luzon na ginagamit sa ibang rehiyon o lugar. Halimbawa, sa mga Batanggenyo, sa halip na sabihin nilang sunduin, ginagamit nila yung salitang kaunin. Yung sumunod naman, dito sa atin sa Laguna, kapag gusto mong tukuyin na mainit o maalinsangan yung panahon, ang ginagamit natin dito yung salitang mabanas. Pero sa ibang lugar, maaaring alam din ito, may mga pagkakataon din na sa isang lugar, hindi rin alam yung salitang mabanas. Sa mga taga Quezon naman, sa halip na gamitin nila yung salita o terminong asikasuhin, ang isa sa ginagamit nila na katumbas nito sa kanilang probinsya ay ang salitang abyarin. Kapag narinig yung salitang inaabyad o abyarin, ibig sabihin nun inaasikaso o aasikasuhin. Sunod na halimbawa, mga salita sa Visayas na ginagamit sa ibang lugar. Kapag narinig nyo sa mga Bisaya yung salitang bana, ibig sabihin ng bana ay asawang lalaki. Sa mga restaurant, madalas rin natin marinig yung salitang sugba o sinugba o sinugbang liempo. Ibig sabihin ng salitang sinugba o sugba ay inihaw o ihaw. Narinig din natin yung salitang kadyot. Para sa kabatiran ninyo, ito ay hindi salitang malaswa. Sa mga Bisaya, ang ibig sabihin ng salitang kadyot ay sandali lang. Yun ang ibig sabihin nun. At wala itong anumang malaswang ibig sabihin. Nagkakaroon lang ito ng malaswang interpretasyon kapag isang beses lang ito narinig o kaya naman ay narinig ng isang kabataan. Meron silang ibang bagay na naaalala o naiuugnay sa salitang ito kaya nagmumukha itong malaswa. Pero ang totoo nun, liwanagin natin, walang malaswa sa salitang kadyot, kundi ibig sabihin niyan ay sandali lang. Narinig din natin yung salitang o pariralang ambot sa imo. Ibig sabihin ng ambot sa Visayas ay ewan. Kaya pag sinabayan ang kalimbawa ng nililigawan mong Bisaya ng ambot sa imo at mataas ang boses niya, baka galit yon. Ibig sabihin nun, ewan ko sa'yo. Sa pangalimbawa na pwede natin banggitin ay ang mga salita sa Mindanao na ginagamit sa ibang lugar. Halimbawa, yung salitang malong. Ibig sabihin nun ay kasuotan ng mga kapatid na Muslim. Yung salitang kulintang, instrumentong pangmusika. Na kung saan itong mga salitang ito ay pamilyar na pamilyar sa kapuluan ng Mindanao. Dahil sa mga kapatid nating mga Muslim na gumagamit ng mga salitang ito. Sunod natin ang pang-apat na antas ng wika. Yung tinatawag nating technical. Ito ay ginagamit sa isang tiyak na disiplina o sitwasyon. Magbigay tayo ng halimbawa ng isang tiyak na disiplina. Example, kung ang pag-uusapan natin ay ICT, Information Technology at Internet, ang mga halimbawa ng mga salitang technical na yan ay ang mga sumusunod. Yung una ay mouse, katulad ng hawak kong ito. Sa ICT, ito yung tinatawag nating mouse. Pangalawa ay Windows, Facebook, Google, Basher. Madalas natin marinig yan sa mga social media.
Instagram, chat, at Yahoo. So itong mga salitang ito, madalas natin yan naririnig sa mundo ng ICT o internet. At kabilang yan sa antas ng wika sa technical. Kung ang pag-uusapan natin ay ICT, Information Technology at Internet. Sa kabilang panig naman, kung ang pag-uusapan naman natin ay technical na mga salita na ginagamit sa bangko kaugnay ng sitwasyong pag-iipon, madalas nating marinig yung salitang account, savings, ATM, current, checking, at withdrawal. Itong mga ito, technical na mga salita din o technical terms na karaniwang iniuugnay natin sa financing o kaya naman ay sa bangko. At ang panghuli na antas ng wika ay ang tinatawag nating pampanitikan. Anong level ang pampanitikan sa antas ng wika? Kung ang pinakamababang antas ng wika ay ang pabalbal o balbal, sinasabi natin na yung pampanitikan naman ang pinakamataas na antas ng wika na karaniwang ginagamit sa pagsulat ng akdang pampanitikan. Kaya magtatanong tayo, bakit natin masasabi na ito yung pinakamataas na antas ng wika? Ganito kasi yan. Sa lahat ng mga antas ng salita, ito yung malalim, yung mga salitang pampanitikan. Kabilang kasi dito yung mga matatalinghagang salita at pahayag na nagbibigay ng pahiwatig, simbolismo at larawang diwa. Kaya kasama din sa tinatawag nating mga salita sa antas na pampanitikan yung mga idiomatikong pahayag. Yung paggamit natin ng mga tayutay o yung mga figures of speech kasama yung simile, metaphor, personification, hyperbole at ang iba pa. Ngayon pansinin natin ang halimbawa ng mga salitang pampanitikan. Halimbawa, mahal na tao. Pag sinabi nating mahal na tao, tumutukoy yan sa mga taong may kapangyarihan, mga may posisyon, mga hari at mga reyna. Nakabibinging katahimikan. Ibig sabihin niya, tahimik na tahimik yung lugar. Nakabibinging katahimikan. Parang may hahalin tulad natin yan sa isang tayutay na hyperbole dahil katahimikan na, pero hindi naman talaga to nakakabingi para ipahiwatig lang yung diwa na talagang tahimik na tahimik o payapang-payapa dun sa lugar na yon. Kaya ginamit ang salitang o ang pariralang nakabibinging katahimikan. Nalalagas ang dahon. Pwedeng magpahiwatig ito ng paglipas sa mga panahon. Mahabang dulang. Pag sinabing mahabang dulang, idioma na tumutukoy sa isang handaan o piging. Kisap mata. Pag sinabi natin kisap mata, idioma din to na pwedeng iugnay natin sa isang saglit o sa isang sandali. Nagpupuyo sa galit. Nagpapahiwatig ang salitang pampanitikang ito, yung salitang nagpupuyo sa galit, ng matinding galit. Mataas na antas ang pagkagalit. At yung huli na halimbawa ay yung basag ang pula. Para sa ilan na hindi lubos na nababatid ang kahulugan ng pariralang basag ang pula, baka isipin ng ilan na censored ang kahulugan ng basag ang pula. Pero ang totoo niyan, ang idiomang basag ang pula ay nangangahulugang taong baliw, taong nasisiraan ng bait, o taong tinakasan ng bait, o sa pinakapabalbal na salita, taong may tililing o sira ang ulo. Yun ang kahulugan ng salita o pariralang basag ang pula. At yan na yung mga halimbawa ng mga parirala o mga salita na ginagamit natin sa antas na pampanitikan. Kaya para maunawaan natin ng pagkakaiba-iba ng antas ng mga salitang ito sa ating wika, pansinin natin ang chart. Nakikita natin sa chart ang halimbawa ng mga salita na may isang kahulugan o diwa. Pero magkakaiba sila o magkakaiba ito ng antas ng wika. Halimbawa, sa salitang balbal, kapag sinabi nating utol, ibig sabihin yan sa karaniwang salita, kapatid. Tapos sa kolokyal, yung utol, kung gagamitin natin yung prinsipyo
ng pagkakakilanlan kolokyal na binabawasan o pinapaikli yung salita. Sa kolokyal, ginagamit yung salitang tol. Inaalis yung unang pantig na u o yung u. Sa mga Bisaya, ang katumbas ng balbal at kolokyal na salita sa kapatid na utol at tol ay tugang. Kaya kapag narinig nyo yung salitang tugang, ibig sabihin nun, kapatid. Wala tayong nilagay sa technical, ano? Pero kung ang ating gagamitin naman ay pampanitikan, mapapansinin natin, ano? Medyo mataas o mas mataas yung antas ng mga ng salitang ito. Yung pampanitikan, kung iwahambing natin dito sa unang tatlo. Kapag sinabi natin kapatid sa pampanitikan, ibig sabihin niyan ay kapusod. Magtataka tayo, bakit ang pampanitikan na salita para sa kapatid ay kapusod? Pero tandaan natin, ano, lahat ng mga magkakapatid ay galing sa iisang pusod o konektado sa iisang pusod ng isang babae, yung kanilang ina. Kaya masasabi natin na yung magkakapatid, magkakapusod yan. Nanggaling sila sa kanilang ina at kumonekta sila sa iisang pusod at ito ay ang kanilang ina. Ang pangalawang halimbawa natin ay ang mga salitang tililing, pahid, saltik. Sa karaniwang salita, ang mga salitang itong balbal ay nangangahulugang baliw. O sa pinaka-common na salita, yung salitang sira ang ulo. Sa lalawiganin, sa mga Bisaya, ang katumbas ng mga salitang yan ay buang. Kaya kapag nakarinig kayo ng Bisaya na nagsabi, nangabuwang ikaw, ibig sabihin, ikaw ay nababaliw o ikaw ay may sira sa ulo. Sa Pampanitika naman, kapag sinabi nating buang, may pahid, may tiniling, katulad ng binanggit natin kanina, yung pariralang basag ang pula. Idiomatic ang pahayag, ano? At yung isa pa, nasisiraan ng bait. Kapwa itong halimbawa natin sa pampanitikan ay mga halimbawa ng mga idiomatikong parirala o idiomatikong mga pahayag. Ngayon, pagkatapos na matalakay ang araling ito at mabigyan linaw ang mga halimbawa ng mga salita sa iba't ibang antas ng wika, pag-usapan naman natin ngayon ang ilang mga paalala at paliwanag kung papaano sasagutan ang mga gawain sa pagkatuto sa week number 2. Unahin natin sa modular class, ano? Pero banggitin ko na rin, walang pinagkaiba ang task ng modular class at ng mga nasa online at ang modular class ng 7 Nagkarlan. Pareho lang sila ng gagawin. Ang pagkakaiba lang ay iba ang paraan ng ginagamit ng pagsasagot ng mga nasa online class at ng 7 Nagkarlan na modular. Sila ay gagamit ng Google Classroom. Doon sila magsasagot. Sa kabilang dako naman, ang mga mag-aaral na kabilang sa 7 Alaminos, 7 Louisiana, 7 Pagsanhan, at 7 Rizal ay gagamit ng papel at ballpen para isulat ang kanilang sagot sa mga learning task para sa linggong ito. Ngayon pansinin natin ang mga learning task o mga gawain sa pagkatuto. Mga gawain sa paksang na talakay mula sa gamit na module o modular para sa modular class. Sa pakikipagpalihan o bahagi ng pakikipagpalihan, ang nakaatang na gawain doon ay gawain sa pagkatuto bilang 6. Samantala, sa paglalapat o assimilation, yung letter A doon sa module, kasama dito yung gawain sa pagkatuto bilang 7 at gawain sa pagkatuto bilang 8. Pero para sa ikalilinaw kung paano nyo sasagutin yan, talakayin natin yung una, yung gawain sa pagkatuto bilang 6. Okay, makinig kayo mga mag-aaral kung napapanood nyo itong video ito para maging malinaw sa inyo kung paano nyo ito sasagutin. Particular na sa mga mag-aaral ko sa Baitang 7 Alaminos, Baitang 7 Louisiana, Baitang 7 Pagsanhan, at Baitang 7 Rizal. Isama na rin natin dito yung modular class ng 7 Nagkarlan at ang mga nasa online class ng 7 Nagkarlan at 7 Santa Cruz. Ito ang panuto. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Dugtungan ang awiting bayan mula sa Visayas.
isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa mga mag-aaral sa 7 Rizal, Alaminos, Pagsanhan at Louisiana, hindi nyo na kailangang kopyahin ang mga awiting bayang ito. Isulat nyo lang gawain sa pagkatuto bilang 6, pagkatapos bilang 1 sa baba, sunod 2, 3 at 4. Puro sagot lang ang isusulat nyo sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Hindi na kailangang ito kopyahin. Sa kabilang dako naman, sa mga mag-aaral sa 7 Nagcarlan ng modular at online at 7 Santa Cruz na online, ang gawain sa pagkatuto bilang 6 ay makikita nyo sa Google Form na nasa inyong Google Classroom. At mamaya ipapakita ko yung part na yon na inyong sasagutan sa Google Classroom. Kaya sa gawain sa pagkatuto bilang 6, para madugsungan ang mga salitang yan, pwede kayong gumamit ng iba't ibang sanggunian. Pwede kayong magtanong sa magulang nyo, humingi ng tulong sa kanila, o kaya naman, pwede kayong magsaliksik para sa tamang liriko ng mga awiting bayan na yan at makuha nyo ang pinakatamang sagot. Iwanan natin yan. Dako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 7. Ito ang panuto. Isulat sa talahanayang nakalaan ang mga salitang sinalungguhitan sa mga awiting bayan na dandansoy at waray-waray, batay sa antas ng wika na matatagpuan sa susunod na pahina. Gayahin ang kasunod na format sa sagutang papel. Okay, muli, para sa mga mag-aaral sa Baitang 7 Alaminos, Rizal, Louisiana, at Pagsanhan, gagawa kayo ng ganitong talaan. Ang tanong, saan ninyo kukunin ang mga salitang ilalagay nyo sa mga talaang ito para mauri nyo kung ito'y balbal, kolokyal, lalawiganin, teknikal at pampanitikan? Tignan nyo yung sumunod na pahina ng module nyo. Naroon ang teksto na kung saan may mga salitang may salungguhit. Yung mga salitang may salungguhit na makikita nyo sa mga sumusunod na awiting bayan, dandansoy at waray-waray, yon mga may salungguhit lang ang ilalagay nyo sa angkop na talaan. Uuriin nyo, i-identify nyo. Ito bang payaw ay balbal ba to? Kolokyal, lalawiganin, technical, pampanitikan? Halimbawa, kung ang salitang payaw ay kabilang sa lalawiganin, sa inyong talaan na kokopyahin nyo at ilalagay sa longpad, doon nyo ilagay sa ilalim ng lalawiganin ng salitang payaw. Kaya ang gagawin natin, ulitin natin, kung ano lamang ang mga salitang may salangguhit dito, yun lamang ang ilalagay natin sa talaan para matukoy natin kung anong antas ng wika ang kinabibilangan ng mga salitang ito. Okay, so hindi na kailangang isulat ang mga awiting bayang ito. Ang kailangan nyo lang gawin, kopyahin lamang ang talaan at dito nyo isusulat yung mga salitang may salungguhit kung saan sila nababagay na antas ng wika. Ito ba ay balbal, kolokyal, lalawiganin, teknikal, o pampanitikan? Samantala, para dun sa huling learning task o gawain sa pagkatuto, ito yung gawain sa pagkatuto bilang 8, nais kong linawin ang panuto para hindi na kayo masyadong mahirapan. Sa halip na gumawa kayo ng saliksik sa inyong barangay tungkol sa mga awiting bayan, magpo-focus na lang kayo sa pagsulat ng inyong sariling awiting bayan. Okay, na ang gagamitin nyo ay ang wika ng makabagong kabataan. Pwede nyong gamitin sa gagawin nyong sariling awiting bayan ang wikang karaniwang ginagamit nyo sa inyong henerasyon. At gagamit din kayo at isasaalang-alang nyo ang antas ng wika na gagamitin sa pagsulat. Ang tanong, yung bang gagawin yung sariling awiting bayan, mayroong pamagat? Pansinin natin yung panuto. Ang sabi rito, angkupan ito ng sariling pamagat at humandang ibahagi ito sa klase. Ibig sabihin, gagawan nyo ng sarili nyong pamagat ang isusulat nyo o i-compose ninyong awiting bayan. Ngayon, may makikita kayong talaan sa module. Ang tanong,
Yung bang talaang ito sasagutan nyo? Hindi. Ang magsusulat nito ay guro. Ito yung magsisilbi yung score sheet. Dito ibabatay ng guro kung paano kayo mamarkahan sa inyong gagawin o isusulat na awiting bayan. Ilang puntos ang kabuuan na dapat yung makuha sa pagsulat ng awiting bayang ito? Ang una, na pamantayan para makakuha ng 2 points ay ito. 10 points ay ito. Naglalarawan ng mga paniniwala, pamahiin, o uri ng pamumuhay sa lugar o barangay na inyong kinabibilangan. Ibig sabihin, yung gagawin yung awiting bayan na sarili ay makikita sa lyrics na yon kung ano ang karaniwang kaugalian, paniniwala o pamahiin o uri ng pamumuhay ng inyong mga kabarangay. Kung ano yung naobserbahan yung kaugalian nila, yun ang inyong ilalagay sa liriko ng inyong awiting bayan. Halimbawa, kung ang kaugalian sa inyong barangay tuwing piyesta, may mga naghahanda, merong nagaanyaya, may bisita, pwede nyong ilagay yon sa gagawin nyong awiting bayan. Pero kung isa sa kaugalian ng inyong barangay, ang pagkatapos ng handaan ay mayroong mga nagbibitbit ng mga handa o yung tinatawag nating nagsasharon koneta, nagbabalot ng mga handa, pwede nyong isama yon bilang kaugalian sa inyong barangay na pwede nyong ilakip sa gagawin nyong sariling awiting bayan. Pangalawang ang puntos doon sa unang pamantayan ay 3 puntos. Sunod, maayos ang diwang binuo at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa bayan. Ilang puntos ito? Itong pangatlo ay bibigyan natin ng 2 puntos. 2 puntos itong bahaging ito. Maayos ang diwang binuo at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa bayan. Ibig sabihin, yung paraan ng pagkakasulat nyo ng awiting bayan maayos, mabilis itong maintindihan. At meron tayong makikitang mahalagang impormasyon na naglalarawan kung anong kaugalian o anong paniniwala meron sa inyong barangay. So meron na tayong 5 puntos. Yung una ay 3 puntos, yung pangalawa ay 2 points. Yung pangatlong pamantayan na ito, pagsasaalang-alang sa antas ng wika. Ilang puntos yun? 3 puntos. Kaya gagamit kayo ng iba't ibang antas ng wika. Kung posible, pwede kayong gumamit ng balbal, yung mga karaniwang salitang ginagamit nyo bilang kabataan, o yung wika na ginagamit ng makabagong kabataan. Pwede rin kayong gumamit ng colloquial, technical, o kaya naman ay pampanitikan. At ang huli, pagpapakahulugan ng isinulat na awiting bayan o interpretasyon. Yun ay para sa ikalawang puntos. Kaya kung ating ibubuod, sa unang pamantayan, 3 puntos. Ikalawang pamantayan, 2 puntos. Ikatlong pamantayan, 3 puntos ulit. Ikaapat na pamantayan, 2 puntos. Meron tayong kabuuan na 10 puntos. Ngayon, para maunawaan nyo kung anong bahagi ng pagmamarka, ibibilang yung inyong mga sasagutan ng mga gawain sa pagkatuto, katulad ng alam nyo na sa Filipino, 2 yung minamarkahan. Una ay performance task na 6 na pong bahagdan o 60%. Yung pangalawa naman ay written works na 40% o 4 na pong bahagdan. Isasama natin sa performance task ang gawain sa pagkatuto bilang 6 na 4 na puntos. Samantala, ang gawain sa pagkatuto bilang 7 naman ay 21 puntos. Kaya meron po tayong kabuuan na 25 puntos para sa performance task sa week number 2. Samantala naman sa written works na 40% ng inyong marka, isasama natin doon yung gawain sa pagkatuto bilang 8. Ang pagsulat ng sariling awiting bayan na gumagamit ng wika na makabagong kabataan. Ngayon, dumako tayo sa mga nasa online class at modular ng 7 Nagkarlan. Kung titignan niyo yung inyong Google Classroom, naroon na
yung mga learning task na dapat yung masagutan. Sa performance task number 2, naroon ang learning task o gawain sa pagkatuto bilang 6 at gawain sa pagkatuto bilang 7. Samantala, sa written works number 2 naman, naroon naman ang gawain sa pagkatuto bilang 8. Ang ginamit natin sa written works number 2 ay Google Docs. Sa performance task naman ay ang Google Form. Makikita nyo rin ang screenshot ng mabasahin sa ating module na Antas ng Wika. Yamang wala pang inire-release sa atin na module ang ating paaralan. Sana makatulong sa inyo mga bata ang video na ito. Maging malinaw sa inyo ang pagkakaiba-iba ng mga antas ng wika. Naging malinaw din sa inyo kung papaano yung sasagutan ang mga learning task sa ating pag-aaral para sa ikalawang linggo. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.